Ramdam din ang hagupit ng Bagyong Paulo hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Sa lakas ng ulan, binahana ang ilang kalsada at bahay, may binabantayan ding ilog na pinangangambahang umapaw. Mula sa Batangas Port, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, ginising ang umaga ng Batangas ng pagbaha na dulot ng thunderstorm muna sa una, pero itinuloy ng epekto ng Bagyong Paulo. Wala ritong storm warning signal, pero hindi naman hangin ang naging kalaban dito, kundi tubig. Gumising ang mga taga-Barangay Santa Ana sa Calatagan, Batangas sa ulang nagdulot ng halos zero visibility dahil sa lakas. Alas 5 ng madaling araw pa lang ay may yellow rainfall warning sa buong Batangas dahil sa thunderstorm. Tuloy-tuloy na ang ulan dahil sa epekto ng Bagyong Paulo, kaya kinansila ang klase sa ilang lugar. Bago mag-alas 8 ng umaga, hindi na madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang Lemery-Taal Bypass Road dahil sa bahang umabot na sa tuhod. Gutter deep naman sa Palanas Road sa Lemery, kaya tumukod ang traffic kahit maaga pa lang. Sa Lian, Batangas naman, binabantayan ng munisipyo ang Bagbag River at Paliko River. Kaunti na lang ay aapaw na ang tubig sa Bagbag Bridge, kaya nakaantabay ng lumikas sa mga residente. Saglit ding na-isolate ang ilang barangay gaya ng Kapito na nagpatupad ng rerouting sa ilang kalsada ng Lian. Parang ilog naman ang ragasan ng tubig sa mga kalsada ng barangay Bilibinwang. Maghapon ang clearing operation ng mga tauhan ng munisipyo sa tulong ng Philippine Coast Guard at DPWH. Mag-aalas 4 na ng hapon, bahagyang humupa ang baha sa diversion road ng Lemery, kaya nakadaan na ang mga sasakyan. Kanina pang tila ang ulan dito kaya nakahupa na rin ang maraming baha sa buong probinsya, pero nagpapatuloy pa rin at marami-rami pa ang clearing operation na gagawin dahil doon sa mga debris na nagkalat sa mga kalsada, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.